Praise Adonai, Happy Shabbat sa inyong lahat mga kapatid. At sa lahat ng mga kapakinig ng parangalan na ito sa umagang ito ng Sabat, tayo bumabati ng Happy Shabbat. At lalo higit ang ating binabati sa ating pinakamamahal na Adonai Elohim, in the name of Adonai Yeshua HaMashiach. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat araw na naman na kung saan itinakda ng ating Adonai ang pagkakatipon at dito natin pinupuri, pinapasalamatan, pinulwalhati ang ating mahal na Adonai. At gaya nga sinabi dito sa 23 verse 3 ng Leviticus, maliwanag mga kapatid na itinakda ang araw na ito upang siya ay papurihan, luwalhatiin, pasalamatan ng mga tao na tinawag niyang bayan. Diba, praise Adonai? Sinabing ito ay araw na binanal at tinawag na banal na pagpupulong. Sabi nga dito sa talatang ito, 6 na araw na gagawa ka, datapot sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Huwag ninyong gagawin, sabi nito, siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Adonai sa lahat ng inyong tahanan. Kaya nga ito kung araw na ito mga kapatid ay banal na pagpupulong. Kung saan dito'y pinupuri, pinapasalamatan, nilulwalhati ang may lalang sa atin na walang iba kundi ang Diyos o Elohim ng Israel, ang ating Adonai na tinatawag. Di ba? Praise Adonai? Palapakan nga muna natin ang ating mga Adonai. At tunay nga na ang ating Adonai ay hindi pumipili ng bayan, lahat ay kanyang tinatawagan. Kaya na tayo nagpapasalamat at isa tayo sa mga nakasumpong ng panawagan ng ating mahal na Adonai, yung sundin ang kanyang banal na kautusan. Kaya nga sa umagang ito, tayo nagpapasalamat at lahat ng mga makakapakinig ay ating ibinadalangin na matuturin sila na tumawag at magpasalamat sa may likha sa ating lahat. Praise Adonai, muli Happy Shabbat. At tayo ay nagpapasalamat gaya ng Haring David na kung paanong sinabi na dito sa mga awit 103 ng mga awit na latang ulo, sinasabi nga dito mga kapatid, praise Adonai, purihin mo ang Adonai o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Adonai o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. O kaya nga, lahat tayo, mga minamahal ko, ay marapat na magpuri, magpasalamat sapagkat ang Adonai, ang Elohim ng Israel, o tinatawag na God of Israel, ay isang mabuting Elohim. Sabi nga dito, siyang nagpatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan at siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit o karamdaman. Kaya nga dito mga minamahal ko, wala nang maitutumbas na halaga para mapasalamatan ang Elohim ng Israel, kundi ang mas marugod na paglilingkod at masayang pagpupuri sa Kanya. Yan ang ating maigaganti sa ating mga Adonai. Di ba, praise Adonai? Kaya nga bago tayo magpuri, mga binabahan, tayo muna ay dumalangin at pasalamatan natin ang ating mga Adonai at lalo na hangingin natin ang Kanyang patnubay, pangunahan tayo sa araw na ito. Praise Adonai. O kung napila namin doon Elohim, maraming salamat Ama at muli sa umagang ito. Kami nagpapasalamat, nagpupuri, lumulwalhati at tinataas namin na iyong dakilang banal ng pangalan. Maraming salamat Ama sa bawat biyaya at pumapala na patuloy pinagkakaloob sa amin, maging ito man ay sa material na bagay, sa mga pangangailangan namin, lalo higit sa
pisikal at sa espiritual, Ama. Maraming salamat sa bawat biyayang iyan, maging sa aming kalakasan na taglay-taglay na nagmumula sa iyo, lalo na buhay na patuloy na pinagkakaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin tinataas at pinaparangalan ang iyong dakil at banal na pangalan. At muli, Ama, sinasama namin, pamunahan niyo po kami na anuman ang aming mga nagawang pagkukulang, anuman aming nagawang kasalanan, Ama, ay huwag niyong tignan, patawarin niyo po kami. At kami rin po, Ama, ay nagpatawad na sa bawat nagkaskulang o nagkasala sa amin. Maging katwira, Ama, sa iyong banal na harapan ang lahat ng mga bagay na ito. Patuloy namin sinasamo sa iyo, Ama, na sa bawat bahagi ng banal na gawain, kayo po ang gumabay at pumatnubay sa amin. Pangunahan niyo po kami, buksan na rin po sa isipan na bawat aral na iyong pagkakaloob sa amin ay aming maunawaan, maisabuhay, at masunod ang iyong banal na kalooban, Ama. At ganoon din gamitin niyo ang iyong lingkod, buksan ang aking bibig, lagyan ng mga salita, ng katibayan ng kapangyarihan, na bawat makapaginig, matutong sumunod, magpasakop sa iyo, lumakad ayon sa banal mong kalooban, Ama. Maging sa mga nasa kanilang tahanan o sa mga dako na nasa kanilang mga gadget, nakahook up sa banal na gawain ito, panayin mo po, Ama, magnawaan nila ang banal na gawain ito, ang bawat mensahe mo ay maging tibay sa kanilang pananampalataya. At pagpalain po, Ama, ang bawat isa magkaroon ng pagsisikat na mga sunod sa iyo. At lalo na, Ama, sa mga naglalakbay, patungo sa ibang gawain, sa mga dako, sa mga lugar, ingatan mo po sila makarating na malalhati. At lahat ng mga ito hinihingi namin sa pangalan mo na Yeshua Mashiach. Alisin mo ang hanggang hindrance, cast out by the power of darkness, cast out in the name of the Yeshua Mashiach. Lahat magsabi para sa Hashem Adonai. O Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Awitin natin yan, mga kapatid. Shema Israel, Adonai Elohim, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Baruch Shem Kibot, Malkuto, Leolam Va'ed. Hear Israel, the Adonai, our Elohim, the Adonai is one, blessed be His glorious name in His kingdom, forever and ever. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise Adonai. Awitin nga natin. Praise Adonai. Maraming salamat sa ating mga Adonai. Within the twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. Talagang pagsikapan natin, maraming naman ang ating uwi o pagparoon sa bahay ng ating mga Elohim. Di ba? Praise the Lord. Pagkatunay nga na napaka-explain na ng ating panahon. Mayroong mga nagpupropesay dyan. Baka itong sunod na buwan. Akalay mo yan. Ay ano bang oras? Hindi mo alam, bukas, sa makalawa, next week, next month, bumalik ang ating mga Adonai, wala makakapigil sa ganyan. Sapagkat pag bumalik ang mga Adonai, inuhaya ang mga anak na tinawag niya, yan na darating yung mga kalamidad na tunay nga na maraming pipinsala, maraming mga mamamatay. Kaya nga, yung ating pagsisikap na
ating masunod ang banal na kalooban ng ating mahal na Elohim is ating gawin. Di ba? Praise Adonai? Isipin natin, mga minamahal ko, na tunay nga na ang mundo pasama ang pasama. Kaya nga tayong mga nakasumpong ng kaligtasan, panatilihan natin ang ating natutunan, ang ating tinanggap mula sa ating Adonai. Pagsikapan natin at pagtiisan natin ang mga pagsubok sa pagkatunay na ito'y darating sa lahat ng mga mananampalataya upang makita sa kanila kung tunay nga sila na lingkod ng mahal na Elohim. Kung tunay na anak na tinawag, kailangan may pagsubok na daraanan. Kaya nga, mga minamahal, alalahanin natin ang laging sinasabi ng ating mahal na work out your own salvation with fear and trembling. Kailangan natin pagsikapan, ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Huwag tayong paisi-isi na para bang baliwala ang mga nangyayari. Sumasama ka na lamang sa agos. Huwag ganun. Ang maging kaisipan ng tunay na mananampalataya ay kung paano niya mapalugdan ang mahal na Elohim, kung paano niya masunod ang kautusan ng mahal na Elohim. Yan ang marapat na pagsikapan ng bawat isa. Kaya nga, alam mo si Haring David, sa kabila na siya ay dumanas ng maraming pagsubok, lalo na ang pakikipagbaka sa mga kaaway, sa mga hindi mananampalataya. Anong sabi niya? Isinulat niya dito sa Psalms 130, verse 5, sabi niya, I wait for the Adonai, my soul doth wait, and in His word do I hope. Aliwanag yan, mga minamahal. Nawa, ganun din tayo, mga minamahal. Aking hinihintay, sabi niya, ang Adonai. O, pakibasa na yan, sila. Aking hinihintay ang Adonai. Hinihintay ng aking kaluluwa at sa kanyang salita ay umaasa. Sa kanyang salita ay umaasa ako. Ano ba nalalaman natin na salita ng ating mahal na Adonai? Kung hindi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, kung hindi tayo nakikinig ng mga panangaral, ano ang nalalaman natin sa salita ng mahal na Adonai? Kaya nga dapat magbago tayo. Pagsikapan natin kung paano natin masunod ang kalooban ng mga Adonai. Aking hinihintay ang Adonai, hinihintay ng aking kaluluwa. At sa kanyang salita ay umaasa ako. Kaya na kung tanungin mo, ang iyong kaibigan, kakilala, o sino man, tungkol sa mahal na Adonai, hinihintay mo ba ang Adonai? Baka sabihin sa iyo, sino yun? Sapagkat yung Adonai na binabanggit natin, yan yung pagtawag ng mga Israelitas sa nakilala nating Panginoon. Kaya pag tinanong ka sa pangalang nakikilala mo, hinihintay mo ba ang Panginoon? Siguro sasagutin ka ng tinanong mo. Ayaw ko. Basta ang nakikita ko, masaya ang buhay dito sa mundo. Di ba? Yan ang kadalasan mga magiging sagot sa katanungan yan. Subalit kung si Haring David ang iyong tatanungin, sabi niya, hinihintay ng aking kaluluwa at sa kanyang salita ay umaasa ako, sabi niya. Nawa ganon din ang ating pag-isip, mga minamahal ko. Inihahanda natin ang ating mga kaluluwa kung paano natin hintayin ang nalalapit na pagbabalik ng ating Adonai. Alam na marami, darating
ang ating Adonai. Muli siyang babalik kung paano siya ay umakyat sa langit at nakita ng kanyang mga disciples at maging sa mga mananampalataya. Sabi ng anghel kung paano siya ay umakyat ay gayon din siya babalik. Kaya nga ito yung hinihintay natin mga minamahal sapagkat ito yung sinasabing rapture once na siya ay muling bumalik. Kaya nga tayo ay patuloy ay paghanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Adonai. Alam niyo, maging si Propeta Isaias, sabi nga dito sa Isaiah 40, verse 31, chapter 40, verse 31, sabi niya, but they that wait upon the Adonai shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Praise Adonai. Sila daw na naghihintay sa ating Adonai ay mga babagong lakas. Kaya nga mga minamahal ko, kahit na makikita mo ang problema sa daigdig na ito, painit ng painit, at kapag nagkaroon ng bagyo ay parang buhawi. Signal number 3, signal number 4, baka may number 5 pa. Kasing lakas ng mga buhawi. Kasi yan ay tanda na mayroong nais ipaalaala o iparating ang mahal na Adonai sa mga tao. Sapagkat nais niya silang iligtas, nais niya silang magsisi, magbago, at sila'y ililigtas niya. Di ba? Pati ba sa kanya, sulat? Ngunit, silang nangaghihintay sa Adonai ay mga babagong lakas. Yan. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papago. Sila'y magsisilakan at hindi manghihina. Sila'y magsisilakan, hindi manghihina. Sila'y magsisitakbo, hindi mapapagod. Sila daw ay papailang lang na may pakpak, parang mga agila. At ito ang mas napakasarap pakinggan o namnamin mga minamahal. Yung salita ito, na yung mga naghihintay sa Adonai ay mga babagong lakas. Sila'y bibigyan ng kalakasan. Kaya nga hindi ka malulupay-pay. Nakikita mo ang nangyayari. Maraming napapahamak, maraming nagugutom, maraming nabibiktima ng kasamaan. Ikaw ay hindi matatakot, hindi ka manglulupay-pay, kundi bagkus ikaw ay nagkakaroon ng panibagong kalakasan. Diba? Punong-puno ka ng pag-asa. Yan ang nais na mga Adonai na makita sa bawat isa sa atin. Yung tayo ay matutong sumunod sa Kanya. Matutong tayo magtiis sa mga bagay na dumarating. Mga pagsubok. Kung talagang tayo ay maghihintay sa pagbabalik ng ating Adonai, magiging matatag tayo. Hindi tayo madadala ng mga tukso. Alam mo yung tukso? Talagang tunay na ginagawa ng Diablo yan. Pag nagutom ang isang tao, para bang bumubulong ang demonyo sa iyo, mang-hold up ka, pumatay ka, kumidnap ka. Lahat ng kasamaan ibubulong sa iyo ng Diablo. Alam mo yung Diablo na si Satanas? Lahat ng masama, sasabihin sa iyo para ikaw ay mapahama. Subalit, kung nasa iyo ang salita ng ating mahal na Adonai,
at nananahan sa iyo ang banal niyang Espiritu, lahat ng mga yan ay hindi mo susundin sapagkat alam mo si Satanas ang namungusap sa iyo kapag ikaw ay pinapagawa niya ng masama. Alam mo yun? Kaya may kasabihan ang taong nagigipit, kumakapit sa patalim kumakapit. Sabi, di ba? Bakit? Sinususulan nila sinususulan sila ni Satanas. Ganyan kawais si Satanas. Pag ikaw ay nagutom, sususulan ka kung babae ka man, magbibinta ka kung ano-ano. Pati puri, binibinta na. Makakalungkot yan, mga minamahal ko. Makikita mo, bumababa ang karangalan ng tao dahil sa kahirapan. Diba? Alam niyo, napakahalaga yung ikaw ay masumpungan ng mahal na Elohim, nakapuri-puri, hindi walang karangalan na tinataglay. Kailangan tayo humarap sa mahal na Adonai na taglay ang kanyang kapurihan. Yan ang nais ng ating mahal na Adonai. Yung tayo ay mga babagong lakas at tayo, kahit dumanas na mga problema, sabi nga, para tayong mga tao na nagsisitakbo subalit hindi napapagod. Tayo nagsisilakan, subalit hindi nanghihina. Yan ang nais ng ating mahal na Adonai, kung kaya ito ay ipinapahayag sa ating. Kaya nga, maging si Haring David, may kapahayagan tungkol sa mga naglulupay-pay. Sabi nga niya sabi niya, I have fainted unless I have believed to see the goodness of the Adonai in the land of living. Wait on the Adonai, be of God courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Adonai. Praise Adonai. Psalms 27, verse 13 up to 14, si Tay. Ako sana'y nangalupay-pay. Ako sana'y nanglulupay-pay. Kundi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Adonai sa lupain ng may buhay. Praise Magantay ka sa Adonai. Ikaw ay magpapakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Adonai. Yan. Ipinaala-ala ni Adonai kung gaano, ni Haring David, kung gaano ang kanyang pagtitiwala sa ating Adonai, na siya nagbibigay kalakasan sa atin. Di ba? Kaya nga, isinulat niya mga bagay nito upang tayo bigyan din ng inspirasyon na masunod kung paano tayo dapat maging malakas sa pagsunod at paghihintay sa ating mga Adonai. Ulitin ko yung binasa ng sulat ko. Sabi nga, ako sana'y manglulupay-pay kung di ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Adonai sa lupain ng may buhay. Yan. Kaya nga, kung ikaw ay lupay-pay, hindi ka nararapat doon sa lupain ng may buhay. Alam mo yun? Yung mga nanghihina, walang pagtitsaga, yung mga backslide. Ayaw sumunod. Yung mga Israelita nakita yung buhay nila habang sila naglalakbay patungo doon sa Kanaan na ipinangako sa kanila na ito'y binubukalan ng pulot at gatas. Alam mo yan? Saganang lupain. Ipinangako sa kanila, makakanta nila. Anong nangyari? Yung mga Israelita, 20 years old and above, hindi sila makarating. Bakit? Puro reklamo sila. Puro reklamo sa
kahirapan, reklamo, sa mga bagay-bagay na nakikita nila, natatakot pa sila sa magiging kararatnan o kahihinatnan nila pagdating doon sa lupain na yun. Kaya may nagawala sila na, sabi ni kakainin lang daw sila ng mga higanti na naroon sa lupain, samantalang sinamahan na nga sila ng ating Adonai. Nasa kanila ang biyaya ng mahal na Adonai. Hindi nga sila nagutom. Bagamat dumanas sila ng uhaw, reklamo sila ng reklamo. Ganyan din, mga minamahal ko. Kung ikaw ay reklamo ng reklamo at hindi ka marunong magtiis sa kahirapan, hindi mo mararating ang ipinangako ng ating mahal na Adonai. Kaharian doon sa sangkalangitan kasama ng ating Adonai. Diba? Kaya nga mga minamahal ko, sinasabi nga dito, ni Haring David, dahil sa umasa siya sa salita ng mga Adonai, sana'y nang lupay-pay ako, sabi niya, kung hindi ko pinaniwalaan makita ang kabutihan ng iluhin. Dahil nga, sa kabutihan ng iluhin, nagkaroon ng kalakasan si Haring David. Parang yung dalawang Israelita, si Joshua at saka si Caleb, na nasiraan ng loob yung kanilang kasamahan sapagkat 12 prinsipe sila na sinubo doon sa Kanaan. Yung 12 yung dalawa lamang ang umasa sa kabutihan at kapangyarihan ng Elohim. Yung 10 siniraan nila ang pananampalataya, ang tiwala ng bayan. Sabi nila, hindi nila kakayanin ang mga taong naroon. Alam niyo, sabi ng dalawa, tinapay lang daw sila. Kabaligtaran ng nasa isip ng 10. Di ba? Sapagkat kung kasama mo ang mahal na Adonai, walang imposible. Yan ang paniwala ni Caleb at ni Josue. Kaya nga dito mga minamahal ko, ganun din ang paniwala ni Haring David na siyang sumulat dito. Dahil sa kabutihan ng mga Adonai, hindi siya nang lupay-pay. At sabi niya, mag-aantay ka. Mag-antay ka sa Adonai. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Adonai. Ganyan tayo, mga minamahal. Sa kabila na nariyan ang pagsubok, sabi nga, huwag kang manglulupay-pay. Umasa ka sa mahal na Adonai. Diba? Praise Adonai. Ano yung tunay na nga na walang imposible sa ating mga Adonai. Lahat kaya niyang gawin. Kaya kanyang bigyan ng magandang hanap buhay. Kaya kanyang bigyan ng karangyaan. Kaya kanyang bigyan ng anumang bagay na nais mong na matanggap kung susundin mo lamang siya. Bagamat mayroong pagsubok, tiisin mo. Kaya kung iyong pag-aralang mainam ang naging buhay ni Job, siya'y sinubukan ni Satanas. Sapagkat siya'y pinagpala naman ni Elohim, binigyan ng mga anak, masaganang buhay, maranyang sa kanyang tahanan is kumbaga wala talagang kahirapan. Marami silang mga alipin, hayupan, at mga bagay-bagay na wala sa iba. Subalit sinubukan siya ni Satanas. At pinaintulutan ng Elohim sapagkat tunay nga na kilala ng Elohim si Job. Ang nangyari, lumana si Job ng grabing pagsubok sapagkat ang kanyang 10 anak ay nangamatay. Lahat.
Ang kanyang mga hayupan nawala, ang kanyang bakahan nawala, ang kanyang mga kayamanan nawala. Hindi nagbago ang pananampalataya ni Job. Katapos-tapusan mga minamahal dahil sa nabigo si Satanas, hindi niya nakita na si Job ay nang lupaypay, nang hina at humiwalay sa Elohim. Hindi siya na backslide kagaya ng iba na dumanas lang ng pagsubok, tinalikuran ang gawain. Humanap ng iba. Ang nais nila laging karangyaan, laging kasiyahan. Ang ginawa ni Job, nag-ayuno, nanalangin, humingi ng kapatawaran kung mayroon man siyang nagawang kasalanan. Humingi siya. Yan ang narapat o nararapat na gawin ng mananampalataya. Saliksikin ang sarili. Huwag ipagtanggol ang kamalian. Matuto tayong umako. Matuto tayong humingi ng tawad. Huwag magmalaki sa mahal na Elohim. Ganyan ang ginawa ni Job. Nalubot ang mahal na Elohim. Pinagaling si Job sa karamdamang ibinigay ni Satanas. Binigyan ng pagpapala si Job na bibilang kanyang kayamanan. Binigyan ng mga anak si Job. Pinakamaganda pa sa bansang Israel. Walang masabi ang mga tao sa naging kasaysayan ni Job. Bakit dumanas siya ng pagsubok sapagkat nais ni Satanas na ang tao ay kanyang ibagsak, padapain at puksain. Yan ang nais ni Satanas. Kaya nga, dito sabi nga, tayo ay maging matiisin at magtiwala tayo sa mahal na Elohim. Kung sabi ni Haring David sa 37, talatang 7 hanggang 9, rest in the Adonai and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Adonai, they shall inherit the earth. Praise Adonai. Hallelujah. Basa nga sa Tagalog. Ikaw ay magpahinga sa Adonai at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Yes. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya nagunaginhawa sa Kanyang hulakas. Dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang kata. Yes. Magligat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang pro. Huwag kang mabalisa. Oh, hallelujah. Iyan maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Yan. Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay. Ngunit yung nagsipaghintay sa Adonai ay magmamana sila ng lupain. Yes. Ano lupain yan? Yan yung bagong langit, bagong lupa na sinasabi sa Revelation. Di ba? Magmamana ka daw sa bagong lupain. Praise Adonai. Kaya nga dito, mga minamahal, dito nangyayari sa mga mananampalataya, sa mga tunay na mananampalataya, nangyayari sa kanila ang mga bagay na ito. Kaya nga, hindi tayo nagtataka bakit mayroong mga sumisira sa atin. Bakit? Ito nga sinasabi niya eh. Di ba? Praise Adonai. Unawain sana nito mga taong ito upang sila naman ay matutong magsisi, magbalik loob sa mga Elohim. Ha? Ulitin ko ha. Sabi niya, ikaw ay magpahinga sa Adonai. O, maging payapa ka sa mga Adonai. Maghintay kang may pagtitiis sa Kanya at huwag kang mabalisa
nang dahil sa kanya na gumiginhawa sa kanyang lakad. O, sino ba yun? Mayroon mga dyan eh. Talagang, ha? Sila'y magiginhawa, ha? At sila'y tuloy nga na masasabi mong pinagpapala. Huwag kang mainggit sa kanila. O, sabi nga, because of the man, o, sabi niya, dahil sa lalaki na nagpapangyari ng masasamang katha. Akalain mo yan, gumiginhawa, mayroong tao, ha? Nagpapakalat ng masamang katha. Huwag mong pansinin. Ha? Sabi nga, ha? Maglikap ka ng pagkagalit. Huwag ka magalit, kaya mo mahalaguhin ang gaganti. Diba? Praise the Lord. Bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. O kaya nga kapag ikaw, isa kang mananampalataya, tapos mayroon kang nakita na umasinso, yumaman, tapos sisiraan ka, yan kasi nananampalataya ka eh. Sasabihin sa'yo, manatili ka, mahirap yan. Huwag mo siyang pansinin. Tuyain ka ba? Huwag mo siyang pansinin. Bakit? Pansamantala lamang yan. Darating ang panahon na siya naman ay hahatulan. Kaya nga, huwag kang mainggit sa kanya. Anumang yaman, anumang kasaganaan mayroon siya, pabayaan mo siya. Tuyain ka man, hayaan mo siya. Ha? Ibigay mo sa mahal na Adonai at ibabalik niya sa kanya ang kanyang panunuya. Sabi nga, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalahi, ngunit yaong nagsisipaghintay sa Adonai ay mga mamana sila ng lupain. Diba? Ito yung buhay na walang hanggan. Kaya nga, maging masikap tayo mga minamahal. Huwag nating pabayaan na mabitawan natin ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Adonai. Kaya lagi natin isipin, ano ba? At paano ba ako makakasunod sa iyo, Ama? Lagi tayong manalangin. Lagi tayong makinig at mag-aral ng salita ng mahal na Elohim. Sabi ni Haring David dito sa 25, verse 4, verse 5, show me thy ways, O Adonai. Teach me thy path. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the Elohim of my salvation. On thee do I wait all the day. Praise Adonai. Dapat ganyan tayo, Yung kaisipan natin ay laging sa mahal na Adonai. Huwag kang patukso, huwag kang mainggit, huwag kang manghina sa anumang mga bagay na nakikita mo sa iyong kapaligiran. Umasa ka sa mahal na Adonai. Yan ang nais sa mahal na Adonai. O, basa siya. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Ituro mo sa akin. Ituro mo sa iyong mga landas. Yes. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan. At Ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Elohim ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako buong araw. ayan, praise the Lord. Napakahalaga mga minamahal ko. Yung tayo lang nananalangin, kinakausap natin ang mahal na Adonai. Paggising pa lamang sa umaga, pagbangon mo sa iyong higaan, nakapanalangin ka na. Diba? Praise the Lord. Kaya nga dito, ituturo sa iyo ng ating mahal na Adonai ang mga bagay na dapat mong gawin upang ikaw ay manatili sa Kanya ng mainit at hindi ka matitison o dadapa ni Satanas. Diba? Praise Adonai. Show me thy ways. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Adonai, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan. Di ba? Kaya nga, alam niyo, maging itong pananauli sa natin, mga minamahal ko, ito'y panalangin natin no?
Bakit? Mayroong aral na kailangan tayong manauli sa dati. Ha? Huwag tayo lamang basta na nakinig sa mga ngaral dyan na kung paanong binabago nila ang aral is nasusunod natin sila. Di ba? Praise Adonai. Yung pananauli sa dati is nasusulat. Isinulat na sa Acts chapter 3 verse 21 na kung paano sa muling pagbabalik ng ating Adonai, mayroon palang dapat na datnan siya yung mga nakapanauli sa dati. Ito, ulitin ko lang para sa kapakanan ng mga bagong makakapanood nitong banal na gawain. Praise Adonai. Pero doon sa mga dating nakapanood na at hindi naunawaan itong pananauli sa dati, ay atin din silang idinadalangin sa mahal na Adonai ng kanilang matanggap yung sila'y makapanauli sa dati sapagkat itong ilang libong taon na sasabihin natin na 1380 na translate yung Bible sa pagkaka-translate maraming binago kaya nga nagkaroon niya ng pagsamba sa mga hindi kilalang Diyos ng Israel dahil sa pabago-bago ang ginawa ng mga sumulat ng banal na kasulatan, itong Biblia. Kaya nga dito mga minamahal ko, magkakaroon ng pananauli sa dati bago bumalik ang ating Adonai. Basahin ko, chapter 3, verse 21. Kaya nga sabi nga dito, tunay na mayroon pagbabago na dapat ipanauli sa dati. Sabi nga dito, siya'y kinakailangan tanggapin ng langit. Sino yun? Ang ating Adonai. Nung umakyat siya sa langit, sabi ng anghel, na anong tawag dito? Nagsabi doon sa mga tao na tumingala habang pataas ang ating mahal na Adonai, dala ng ulap. Ano ang tinitingnan ninyo, sabi ng dalawang anghel? Kung paanong si Yeshua ay umakyat, ay gayon din siya bababa. Gayon din daw babalik ang ating Adonai. Makikita ng lahat ng mga mananampalataya ang kanyang pagbabalik. Kaya dito mga minamahal ko, sinasabi nga, sa kanyang pagbabalik na iyan, mayroong pananauli sa dati. Hindi yung patuloy na nagpakaligaw ang aral. Patuloy na nilalabag ang kautusan. Patuloy na winawalang bahala ang Elohim ng Israel. Na siya, sabi ng ating Adonai, Yeshua Mashiach, siya'y Espiritu na hinahanap niyang sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi itinuro o ipinangaral na siya sasambahin mo sa pamamagitan ng mga riboto. Siya sasambahin mo sa pamamagitan ng mga tao na sinasabing inaalihan daw sila ng Kristo. Kailangan sasambahin mo ang ating Adonai kung paano itinuro ni Adonai Yeshua Mashiach na ang Elohim ay Espiritu at siya'y kinakailangan sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan? Yung salita niya. Itong pinag-usapan natin. Ito yung isang uri ng pagsamba sa mga Elohim sapagkat ito yung katotohanan. Ang Espiritu, nariyan lang. Sabi nga kung mayroong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon ang kanyang Espiritu. Kaya ito yung ginagawa natin pagsamba. Araw ng Sabat, kasama natin ang ating mahal na Adonai. Diba? Pero yung pisikal na pagbabalik ni Adonai Yeshua Mashiach, ito yung pinakahanda natin, mga minamahal ko. Na sinasabi nga, siya'y mananatili. Siya'y tatanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Sabi nga, ito na nga, mga minamahal. Nandun pa nananatili doon hanggang sa magkaroon ng pananauli ng lahat ng mga bagay. Kasama yung pagbabalik sa Sabat niya, mga minamahal ko. Kasama yung pagsamba.
sa espiritu at katotohanan. Kasama yung pagkilala sa tunay na pangalan ng ating Panginoong Hesus na si Yeshua HaMashiach, the Adonai of all. Oh, kaya na maliwanag mga minamahal ko. Ha? Sabi nga dito sa pananauli sa dati, ito'y sinalita ng Elohim sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. O hindi ito pala kwentong barbero. Sinabi ng mga banal na propeta ang mga bagay na ito na mangyayari. O, babasahin ko sa English, sisimulan ko doon sa verse 20 para maliwanag. Whom the heaven, sabi nga dito sa verse 20 pala, He shall send Yeshua HaMashiach, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restoration. Restitution of all things, which Elohim hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Kaya nga, simula ng bigay pa lang sa libutan, may propesiya na pala na ang ating mahal na Adonai Yeshua HaMashiach sa kanyang pag-akyat ay muli siyang babalik at sa kanyang pagbabalik magkakaroon pala ng restoration o restitution of all things. Pananauli sa dati. Kaya nga doon sa mga baguhan na makikinig at nakakapanood nito, mayroong importanteng mensahe ang ating mahal na Adonai. Yung tayo maghanda sa kanyang nalalapit na pagbabalik sa pamamagitan ng pananauli sa dati. Kasama nga, mga minamahal, yung pagbabalik sa original niyang pangalan. Yeshua, the Messiah, o kaya Yeshua HaMashiach. Praise Adonai. Nakilala natin Jesus Christ, ay sa Israel wala pala silang letter J. Kaya hindi binabanggit ng Jesus Christ doon sa panahon na ang mga apostolis ay nangangaral. Ang binabanggit nila HaMashiach. Doon binabautismuhan ang mga mananampalataya. Kaya ito yung pinapanauli, ibinabalik sa ating kaalaman. Diba? Praise Adonai. Kaya dito, ituro mo sa akin ang iyong daan, sabi ni Haring David. Ganon din tayo, mga minamahal ko. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas, Adonai. At sabi pa dito, patnubayan mo ako sa iyong katotohanan. Ito yung katotohanan, mga minamahal na susulat. Hindi gawa-gawa. Ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Elohim ng aking kaligtasan. Yung Diyos o God na magliligtas sa atin. May original din siyang pangalan, Elohim, sa bansang Israel. Bagamat may mga Israelitas na galing sa iba't ibang bansa, ipinapayag din nilang God or Diyos sa mga ibang lingwahe, no? Mayroon palang original, Elohim ang katawagan nila. Yung Elohim, sabi nga, plurality of His Majesty. Kaya nga doon napakalagay, mga minamahal, kilalanin natin. Hindi basta-basta ang pagbabalik sa ating Adonai. Kung tayo mananauli sa Kanya, pag-aralan natin para hindi tayo maligaw. Di ba, praise Adonai? Kaya nga dito, makikita mo mga minamahal. Yung mga napapakaligaw, nananatili sila doon sa magiging pagsubok na ginagawa ni Satanas, magagalitin. Madaling matukso. Yan ang pagsubok na dapat iwasan ng mga tunay na mananampalataya. Sabi nga, lalo na doon sa mga mapagmura, mapanglait, dapat maalis sa atin yan. Sapagkat ang Elohim na pinaglilingkuran natin is banal, kailangan ang kanyang malingkod is magiging banal. Diba? Katanggap-tanggap. Kaaya-aya. Yan ang nais ng ating mahal na Elohim, na mabago sa mga tao na hindi pa nakakaalam ng kabanalan ng Elohim. Kaya nga sabi nga dito sa Titus
chapter 3, verse 2 up to 5. To speak evil of no man. Kalian mo yan? To be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that, the kindness and love of Elohim our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Praise the Lord. Kaya nga, pag binago ka ng banal na Espiritu, kung dati ka mapagmura, mapanglait, mapanginis, magagalitin, mawawala yan. Mababago ka. Di ba? Praise the Lord. Basta si Tart. Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Ayan, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Na huwag magpagtalo. No. Huwag ka magpagtalo, huwag ka magmumura. Kundi mapakahingin at mapakahinahon. Magpahinhin, sabi nga. At magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Di ba? Napakahalaga yan, mga minamahal. Sige, tuloy sa Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangma, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masamang akala at kapanaghindian. Mga napupuot, tayo na nagkakapuutan. Ngunit, nang mahayag na ang kagandahang loob ng Elohim na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa magawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Yes, kaya nga kailangan tao mabago, matutong magbalik loob, magsisi, humingi ng tawad, magpatawad, at siya'y maisilan na muli. Yan yung regeneration na sinasabi. No? Pagkahugas na muli, bagong kapanganakan. Yan. Kaya nga sinasabing born again. Kailangan lahat dumaan sa pagiging born again. Sabi nga ng ating mahal na tunay, marvel not if I say unto thee, you must be born again. Kung susundin natin ng ating mahal na tunay, magiging kaya tayo sa Kanya. Subalit kung lalabangin natin, kukontrahin natin, paano siya matututo? Kaya, paano siya matutuwa? Sabi nga niya, not everyone that says unto me, Lord, Lord, or Adonai, Adonai, shall enter into the kingdom, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Napakahalaga mga minamahal. Yung babalang iyan ng ating mahal Adonai, kailangan sundin natin. You must be born again. Sabi, huwag mong tanggihan. Kailangan maisilang kang muli. Kapag tunay nga, na napakahalaga. Pag ikaw na born again, hindi ka na dapat magsalita ng masama tungkol sa iba. Diba? Ngayon talagang, nariyan ang ginagawa ng kaaway. No? Lalo na, pag dumako ka sa buhay ng mga politicians, andyan ang mga tao na talagang tunay nga na makikita mo, iba-iba ang nagiging attitude o character, no? So dito makikita natin, makulitin natin yun, sabi nga, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Huwag makipagtalo, kundi
mapakahinhin at magpakahilahon sa lahat ng mga tao. Kaya nga dito, mga minamahal ko pagka minsan na kabalong tayo ng mga kaganapan sa mga hearing o sa mga tungkol dyan sa mga investigasyon, lalo na dito sa nagiging viral ngayon patungkol sa impeachment na to, ang gulo-gulo ng ating mga kumakampi sa masama. Kitang-kita mo, may kumakampi sa mabuti. Subalit, mas marami yata ang kumakampi sa masama. Nakakalungkot, mga minamahal ko. Itatago ang kasamaan at ayaw palabasin ang katotohanan. Di ba nakakalungkot yan? Ang Elohim, hindi natutulong. Subalit, maaaring pahintulutan ng mahal na Elohim na magtagumpay muna ang masama. Subalit, andyan naman ang kanyang paghatol sa bansa. Di ba? Kaya ang nangyayari sa Israel. Kung nangyari na, makasaysayan sa Israel. Bawal sa mga Israelita magkaroon sila ng pinuno na hindi Israelita. Subalit pinaintulutan ng mga Elohim na sila pamunuan ng mga Romano dahil sa kaparusahan sa kanila. Parusa para sa kanila na yung bawal mangyayari upang matuto silang manikluhod at magbalik loob sa mahal na Elohim. Maaaring mangyari din sa bansa natin. Mananaig yung kasamaan, pahintulutan ng Elohim upang ang bansa ay lalong parusahan. Di ba? Kaya natin kung manalangin tayo mabuti na hindi mangyari, laging manaig ang kabutihan. Dahil nyo, dumarating ang panahon, lumalabas yung mga nagiging biktima, nagiging kasangkapan sila na maituwid ang ating bansa. Sumalit na yan pa rin ang pagkilos ng kaaway, naistakpan. Nakakalungkot yan, mga minamahal ko. Yung alang mga sabungiro na matagal na nawala na, hanggang ngayon walang kalutasan ang kanilang kaso. Itinatago o nawawala ang mga ebidensya. Nakakalungkot yan, pero sa mga Elohim, lahat yan bukas, wala kang may tatago, walang sikreto, parurusahan niya ang may sala. Kaya nga dito sinasabi nga huwag makipagtalo, kundi mapagkahinhin. Kapag ka hindi umamin, may kasamaan, huwag mo na ipilit, huwag ka na maging magtalo, kaya ako na mahal na Elohim ang gaganti. Sabi nga diyan, sapagkat tayo rin naman, galing na rin tayo doon sa mga ganong Kaya dapat unawain natin, binago na tayo. Sabi nga, tayo rin naman ng unang panahon, mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, at nagsipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayuan, na nangamuhay sa masamang akala at kapanagilian, mga napupuot tayo ay nangagpupuutan. Ngunit, nang mahayag na ang kagandahang loob ng Elohim na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran ng ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo at sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ang pagbabago sa Espiritu Santo. So yun ang kailangan, mga minamahal. Ay gumagawa ng kasamaan, matuto silang magkaroon ng takot sa mga Elohim at sila'y isilang na muli o maipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan, mga minamahal ko. Nais na mga Elohim, lahat ay maligtas. Ano mang sama mo ngayon, ano man ang kabaluktutan na ginawa mo, kapag hinanap mo ang kaligtasan, babaguhin ka
ng ating mahal na Adonai. Palakpakan natin ang mahal na Adonai. Tunay na nadakila ang pag-ibig ng ating Adonai. Pakatandaan natin yan. For Elohim so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kaya napasalamatan natin ang ating mahal na Adonai. Sabi nga, ni Haring Solomon dito sa Lamentation, kung ating basahin, sabi nga, the Adonai is my portion. Sweet kasi, sweet. Seeth my soul. Therefore will I hope in Him. The Adonai is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Adonai. Praise Adonai. Tagalog ka sita? Ang Adonai aking bahagi, Yes. sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Oh, Ang hallelujah. Adonai ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, Yes. sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Oh, hallelujah. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Adonai. Oh, praise Adonai. Kaya nga, doon sa mga naniniwala na may pag-asa para sa kaligtasan, magsumikap po kayo. Magsaliksik po tayo kung paano natin panunugdan ng mga Adonai at paano tayo ay tunay na makatiyak sa kanyang pangako, buhay na walang hanggan kasama ng ating mahal na Elohim. Tunay nga na napakalapit na, mga minamahal ko. Anytime, sabi nga, hindi natin alam, nasa pintuan na pala. Kaya nga, dito sinasabi, huwag natin baliwalain ang salita ng mga Elohim. Sapagkat tunay nga, ang ating Adonai, siyang ating bahagi. Huwag kang umasa sa iba, kundi ang ating Adonai. Ang Diablo gumagawa ng kaparaanan para ikaw ay kanyang makuha. Huwag mo siyang sundin. Ang paggawa ng kasamaan, pagsunod kay Diablo. Ang pagkakaroon ng mga bisyo, paglabag sa kautusan ng ating Adonai, kaparaanan ng Diablo para ikaw ay mawala sa kaligtasan ipinangako. Kaya pagsikapan natin, mga minamahal ko, saliksikin natin ang salita. Makinig tayo mainam. Huwag nating hayaan na tayo ay madaya ni Diablo. Kapag dumating ang panahon na tumunog yung sinasabing huling tunog ng trumpeta doon sa mga hindi naglingkod, doon sa hindi sinilang na muli, doon sa binaliwalaan sa ita ng ating mga Adonai, wala silang pag-asa para sila ay sasalubong sa alapaan. Napangalaga mga naman, pagtunog ng trumpeta, ito'y hindi katang-isip sapagkat nasusulat yung mga sumunod sa ating Adonai, sila pala yung babalikan niya. Within the twinkling of an eye, sabi nga, sila ay mababago at sila ay aakyat. Paano na kung binaliwala mo ito? Hindi ka makakaakyat. Makikita mo lamang pero hindi ka makakasama. Di ba nakakalungkot yan? Kaya nga sabi nga, tayo ay maging handa sa bawat mangyayari. Alam niyo, yung peoples, pinaghahanda niya ang ating bansa. Sabi nga, buong Luzon, maapektuhan ng Big One. Kung ito ay mangyari bukas o sa makalawa, anong magagawa ng tao na hindi handa sa nalalapit na tawakasan? Tatangayin lamang siya ni kamatayan. Subalit kung handa ka, hindi ka matatakot sa kamatayan sapagkat alam mo
may anghel, susubuin ng mahal na Adonai. Mararapture ka muna. Huwag kang isasama ka muna. Mawawala ka dito sa daigdig na to. Ha? May pagdadalhan sa'yo na doon ay tunay nga na puro kaginhawaan. Ito'y hindi kathang isip o gawa-gawa mga minamahal ko sapagkat tunay nga na mayroong pruweba ipinakita na kay John the Beloved kung paano dinala ang mga tao, yung mga tao maging mga pinugutan pa ng ulo. Nakita niya doon sa kalangitan, doon ka rin dadalhin kung ikaw ay nakasunod sa palatuntunang sinabi ng ating Adonai. Kaya sinasabi, ang Adonai ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. O hinahanap ba natin ang ating mahal na Adonai? Kaya nga, dito mga minamahal, huwag nating sayangin lumipas sa mga oras na hindi malang pumasok sa ating kaisipan ang paghahanap sa ating Adonai, ang pagsunod, ang paghihintay. Napakahalaga na makita sa tao ang pagsisikap, ang pagtitiis. Sabi nga ni Apostol Santiago, be patient, sabi niya, managtis kayo. Chapter 5, verse 7 hanggang 9. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Adonai. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Adonai draweth nigh. Grudge not one against another. Brethren, lest you be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Hallelujah. Basa si tayo. Managtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagpalito ng Adonai. Yes. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Managtiis hindi naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagpalito ng Adonai ay malapit na. Yes. Huwag kayong pasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa. Kapag kayo'y huwag mahatulan, narito ang bukod ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Hallelujah. Kaya na dito mga minamahal, lagi nating isipin yan mga minamahal. Paghihintay, pagtitiis sa nalalapit na pagbabalik ng ating Adonai. Huwag kang susuko. Ano bang sakit? Ano bang pagsubok yan? Karamdaman, problema, suliranin, mabibigat. Tiisin mo. Kapag mayroong Elohim na nakasubaybay, nakatingin sa iyo. Hinihintay niya na ikaw ay umasa sa Kanya. Alam niyo tunay nga, napakabuti ng Elohim na ating makilala. Sapagkat kung siya ay nagpabaya sa atin, ang inyong lingkod hindi nyo nasumpungan na nangangarap. Sapagkat matagal ng panahon, isipin ninyo, 1994, mamamatay na ako. Nagkaroon ako ng sakit sa puso, tumitigil ang pintig ng puso. Sabi ng doktor, malaki, lumalaki ang puso, nagbabara. Hindi ako umasa sa gamot, hindi ako umasa sa payo ng doktor. Dapat sa heart center daw ako pinahan lagyan ng pacemaker. Hindi ako umasa. Sapagat umasa ako sa salita ng mga nalilin.
Sinabi niya doon sa Salmo 118, 17 hanggang 18, sabi nga, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay upang magpahayag ng kabutihan ng Elohim. Alam niyo, pinarusahan man ako na mainam, ngunit hindi ako binigay sa kamatayan. Napakabuti ng ating mahal na Elohim. Sapagat tunay na, binago niya ako. Dati-dati, wala akong interes makinig. Dati-dati, wala akong interes magbasa. Subalit dahil sa karamdaman na yan, natuto ako magbalik loob sa ating mga Adonai hanggang sa masundan namin at makilala na siya sa tunay niyang pangalan. Pangalan ibinigay sa mga Israelitas. Pangalan na banal. Pangalan na hindi dapat salingin sapagkat ito ay kagalang-galang. Alam niyo, tunay nga, noong una nagkaroon ako ng takot sapagkat alam ko, Jesus Christ ang pangalan ng ating Adonai. Subalit gulat na lamang ako sapagkat nung high school ako, nabasa ko sa isang aklat, mayroong pangalang Yeshua HaMashiach na pinanggalingan pala ng Jesus Christ. Hanggang dumating din yung panahon na yung kasama naming pastor nagsaliksik tungkol sa pangalan at lumabas nga. Nakakita siya ng aklat. Hindi niya malaman kung saan niya nabili. Basta nakasulat doon sa aklat na yun, signature of God. Noong buksan niya, nakasulat doon sa pagbukas niya, the real name of Jesus, Yeshua HaMashiach. Akala hindi niyo mga minamahal, nagtali-tali, nagtugma-tugma ang mga bagay-bagay na andun ang aming katanungan. Kaya nga dito, hindi ka taka-taka, mga minamahal. Kaya walang binuhay, pinagaling sa karamdaman para magpahayag ng kanyang pagliligtas sa huling panahon. Kaya ako noon nangako, sabi ko, mahal na Adonai, pagalingin niyo ako. Pagalingin niyo ako at ako'y maglilingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Yung sakit sa puso na wala. Tunay nga mga minamahal, dakila ang Diyos. Dakila ang Elohim na nakikilala namin. Ang Elohim na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang Elohim na punong-puno ng pag-ibig. Subalit sa kabila noon, mayroon pala siyang kabagsikan. Kapag hindi mo siya sinunod, magagaya ka kay Nadab at sa kay Abihu. Para dun sa mga nag-aaral tungkol sa kautusan, alam nila ang kasaysayan ni Nadab at sa ni Abihu. Pag hindi niya sinabi, huwag mo palang gawin. Kailangan sundin mo kung ano yung sinabi niya. At ating mahal na Adonai, punong-puno ng pag-ibig kung kaya punong-puno rin siya ng biyaya sa atin. Di ba, praise the Lord? Be patient therefore, sabi niya. Magtiis nga kayo. Mga kapatid, hanggang sa pagpariho to ng ating Adonai, narito inaasahan, sabi nga dito, hinalimbawa dito, ang buhay ng magsasaka. Inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na mayroong pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at ulang huli. Ganyan, tayo dapat maghintay tayo. May kasamang pagtitiis. Sabi nga, magtiis din naman kayo. Papagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Adonai ay malapit na. Dito sinasabi ang pagparito ng ating Adonai ay malapit na. Hindi pa malayo, kaya maging handa tayo. Gaano ang tagal na sinasabi sa buhay ng tao. Mayroong umaabot nga ng 120. Mapapalad yun. Pero kadalasan dyan, hanggang 80 lamang. Hanggang 70 lamang. Kung hindi ka maghanda na sinasabi, malapit na, ay baka makamatayan mo na hindi ka handa at pupunta ka lamang sa impyerno. Kaya dito sinasabi, malapit na para tayo
ay maging handa anytime na tayo ay kunin niya. Mayroon tayong ihaharap na mukha sa Kanya. Kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos. Yan ang nais ng ating mahal na Adonai. Yung tayo maging mapagbantay sa ating natanggap na kaligtasan. Sabi mo nga, 1 Peter 5, verse 8 and 9, sabi nga, kayo'y maging mapagpigil. Be sober, sabi dito. Be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom praise the Lord. Talaga naman. Hallelujah. Sabi nga, walking about seeking whom he may devour, sabi nga, at whom he resist, steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. So dito mga minamahal ko, tayo pinagpipigil. Kayo'y maging mapagpigil. Kanina hindi ko napigil yung aking pag-atching niya. Pero alam niyo mga minamahal ko, tunay nga na inuutosan tayo, maging mapagpigil tayo. Inis ka na, galit ka na, gusto mo nang sumuko, magpigil ka. Yan ang nais ng ating mga Adonai. Sapagkat tutuksohin ka ng kaaway para ikaw ay maidapa niya. Di ba? Praise the Lord. Sabi nga, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, at ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng leong umuungal, gumagala na humahanap ng masisila niya. Yan, mga minamahal ko. Gumagala ang dyablo. Hindi na natin sa isang tabi. Siya'y naghahanap ng bibigtamin niya. Pag ikaw ay lumalapit sa mahal na Elohim, ikaw ang gustong-gusto niyang tuksohin. Diba? Kaya magsikap ka. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na magamit ka pa niya. Matukso ka pa niya. Diba? Praise the Lord. Sabi niya, siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Ano mo yan? Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Hallelujah. Kaya nga yung ginagawa ng dyablo na panukso, ginagawa niya doon sa mga tao talaga na nasa sanglibutan. Kaya nga makikita mo dyan, maraming mga pasaway, maraming mga sinungaling, maraming mga pagmalaki, mayayabang. Alam mo yun, ginagamit ng dyablo para ikaw ay gusto niyang gumaya sa kanila. At ikaw ay kanyang maisama, maidapa kanya. Yan, ang dyablo. Kaya sabi nga, labanan niyo mainam. Matatag kayo sa inyong pananampalataya. Praise the Lord. Kaya nga dito mga minamahal ko, tayo ay tinuturoang maging handa sa lahat ng mga bagay. Kaya nga sabi nga dito sa James chapter 5 verse 11, behold, sabi nga, we count them happy which endure. You have heard of the patience of Job and have seen the end of the Adonai. That the Adonai is very pitiful and of tender mercy. Praise Adonai. Narito, tinatawag nating mapalad ang nagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. At inyong nakita ang pinapangyari ng Adonai kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Adonai. Di ba? Praise Adonai. Kaya nga, palagpagan nga natin ang mga Adonai. At tunay nga na napakabuti ng ating Adonai na pinaglilingkuran. Sabi pa nga dito, is any among you afflicted? Verse 13, no? Let him sing psalms. Kaya nga importante mga minamahal ko, yung nagpupuri ka eh. Sa bawat problema, alam mo, mayroong katapat na andyan ang pagpupuri upang lumayo ang kaaway. Kaya minsan, nagtataka siguro yung mga kapitbahay natin dito. Bakit ang lakas natin magpatugtog ng papuri? Sapagkat ito kaparaanan para ang dyablo
o ang demonyo lumayas. Ang bahay na hindi marunong magpuri, alam niyo yan, tutuksoin ng kaaway yan. Mga espiritu na kung saan is galing kay Satanas. Manunokso dyan. Kaya makikita, maririnig mo dyan yung mga awitin na pangsanglibutan. Panukso lang kaaway yan. Pero kung ang bahay nananahan ng espiritu ng mahal na Elohim, puro pagpupuri sa mahal na Elohim, ang maririnig mo. Walang bangayan, walang sigawan, walang away, kundi pagpupuri sa mga natinay. Di ba? O kaya sabi nga, is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. O, nagbabatabaga. O, nagbabatabaga ang sino man sa inyo? Nahihirapan baga ang sino man sa inyo? O mayroon bang karamdaman ang sino man sa inyo? Parang ganyan tanong dito, siya'y manalangin. O, natutuwa ba ang sino man? Awitin niya ang mga pagpupuri. Kita mo? Kaya nga, mahalaga yung pagpupuri, mga minamahal ko. So, praise Adonai. Huwag natin kalimutan. Sa kalangitan, ipinakita kay John the Beloved kung paano nagpupuri yung mga anghel. Kung paano nagpupuri yung mga lingkod ng ating mga Adonai. Alam mo, sari-sari mga nilikha ng mga Adonai nagpupuri sa Kanya. Mababasa mo sa mga awit, ultimo mga araw, bituin, mga sa langit. Nagpupuri pala yan sa mga Adonai. Baka ba't di mo naririnig? Yan pala ay nilikha ng mga Adonai, nakapuri-puri sa Kanya. Di ba? At sila'y na marunong magpuri. Ultimo mga bundok, ultimo mga buwaya, mga hayop dyan. Nagpupuri yan na hindi mo alam. O bakit yung mga ibon, bago sila umimpil o matulog sa gabi, sila'y maingay, nagpupuri pa rin yan. Bakit tayo mismo? Mga tao na marunong magsalita, dapat naunawaan natin tayo din nagpupuri sa mga Adonai. Bago tayo matulog, nagpupuri tayo. May ginagawa tayo, nagpupuri tayo. Ito ang kapuri-puri, kalugod-lugod sa ating mga Adonai, yung siya ay pinupuri. Pinapasalamatan sa mga awitin natin. Di ba? Praise Adonai, hindi yung awitin na sa libutan. Idols ang pinupuri, hindi po yun. Kailangan yung Elohim ang purihin natin. At dahil dyan, sabi nga dito, mayroong binigay na paalaala at babala. Bakit babala? Sapagkat habang nagpupuri ka, may magagalit sa iyo. Paalaala doon sa mga naiinis sa mga pagpupuri, sila pala yung tinutukoy dito. Nagagalit sila dahil sa pangalan ng ating Adonai. Di ba? Sabi nga, Marcos 13:13, you shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end shall be saved. O, di ba? Ganda, no? Basa natin tayo. Kayo'y kapulputan. Kayo'y kapulputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ayan. Datapwat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang naliligtas. Kaya nga, kapag itinuturo mo ang salita ng ating mga Adonai, ipinapahayag mo ang kanyang banal na pangalan, pinupuri mo siya, ba't may mga napupuot sa iyo, nagagalit sa iyo? Tiisin mo sapagkat nasusulat. Diba? Ang magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Sabi niya. At sinundan dito sa 7:7 din. Hanggang 8 ng Micah. Therefore, I will look unto Adonai. I will wait for the Elohim of my salvation. My Elohim will hear me. Ibig sabihin, narinig pala tayo ng mga Elohim. No? Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Adonai shall be a light unto me. Praise Adonai. Yan ating huming palata. Ngunit sa kanang akin
Ako'y titingin sa Adonai. Yes. Ako'y maghihintay sa Elohim ng aking kaligtasan. Oh, hallelujah. Titinggin ako ng aking Elohim. Praise Huwag God. kang magalak laban sa akin, o aking kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Hallelujah. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Adonai ay magiging ilaw sa akin. Oh, hallelujah. Ganyan ang magiging buhay ng mga sumusunod sa ating Adonai. Mga tinawag ng mga Adonai. Kaya nga, nais nating ipahayag ang mga bagay na ito upang lahat na nais na makasunod sa Adonai is handa sila. Alam nila na mararanasan din ang mga bagay na ito. Sila'y kapuputan daw ng lahat. Kaya yun. Sino yung lahat na sinasabi? Kung hindi mabago ang kanilang paniniwala, sabi nga, lahat nga sila sama-sama magagalit sa iyo. Pero kontra naman sila sa mahal na Elohim. Hahatulan sila ng mahal na Elohim. Kaya nga dito, idinadalangin natin na huwag magalit o mapuot ang mga mahal natin sa buhay. Sa kabila na pinapahayag natin ang mga bagay na ito, sapagkat mahal sila ng ating mahal na Elohim. Nais silang baguhin. Nais silang makasunod sa utos ng ating mahal na Adonai, sa mga palatuntunan na iniatang niya sa mga naunang mananampalataya hanggang sa mga panahong ito. Hindi siya nagbabago. Sabi nga, Yeshua Mashiach, the same yesterday, today, and forever. Yung iniatang niya doon sa mga ngaranoon, sa mga mananampalataya noon, yun din ang iniatang niya noong mga nakaraan, ngayon, at sa mga susunod na mga panahon. Kaya ito, mga binamahal, hindi kami nagsasawa. Patuloy namin ipinapahayag ang kabutihan ng Elohim, ang pag-ibig ng Elohim, ang nais gawin ng Elohim sa lahat ng mayroong pagnanais o pagsisikap na makasunod doon sa pangako, makatanggap sa buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, tanging sa Kanya lamang, sa ating mga na Elohim. In the name of the Lord Yeshua Mashiach, lahat ito'y ating hinihingi. Praise Adonai! Hanggang dito na lamang kami namahal sa tapusin sa ating pananalangin. Sa sandaling ito, sa mga sumampalataya, samahan niyo po kami na manalangin at patuloy natin hingin ang kahabagan at ang biyaya ng ating mahal na Adonai. O dakila namin Adonai Lugino, maraming salamat Ama sa iyong kapahayagan sa araw na ito kung paano kami ay dapat sumunod sa iyo, magbigay kami ng kaluguran at magsikap na masunod ang iyong banal na kalooban Ama. Maraming salamat Ama sa bawat biyaya at pagpapala. Maraming salamat Ama sa wisdom namin, sa understanding na patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa at maging sa mga nakapanood sa pananagawa nito. Pagpalain po Ama na kanilang masunod ang lahat ng mga bagay na yung itinuro sa amin. Maraming salamat Ama, patuloy namin pinangahawakan ng iyong banal na salita na kami matutong magpakainit, maghintay, magtiis hanggang sa muling pagbabalik. At patuloy din namin hinihingi Ama na igawad ninyo ang pagbiyaya niyong kamay sa lahat na may mga problema, mga kahilingan. Pagpalain niyo po Ama, tugunin ninyo sa may mga karamdaman. Alam namin Ama na nasa iyong kamay ang kagalingan. Pagalingin mo po. Ano bang karamdaman o sakit na nilikha ng kaaway, kung paano pinagaling si Job, umaasa po kami in the name of the Lord Yeshua Mashiach. All kinds of sickness sa lahat ng sumampalataya, nakinig na mainam, pagpalain po Ama, pagalingin ninyo in the name of the Lord Yeshua Mashiach. Leukemia, TB, diabetes, cancer, mga bukol, mga sakit sa internal at external organs ng tao. In the name of the Lord Yeshua Mashiach, lihim. At ganoon din naman, sa lahat may mga problema, mga suliranin, alam namin nasa yung kamay ang mga kalutasan, pagpalain po Ama. In the name of the Lord Yeshua Mashiach, inihandalangin din namin Ama, ang aming bansa, patuloy pagpalain, ingatan ang bawat isa, lalo na doon sa mga mananampalataya na sila'y patuloy na gumaganap ng iyong banal na kalooban, binibigay nila ang kanilang kaloob. Pagpalain mo po Ama, ibalik sa kanilang makanibong bisis, at ingatan mo kanilang mga pamilya,
at magkaroon ng pananauli at pananumbalik sa buong bayan na aming itinataas sa iyo. Pagpalain mo ang bansa ng Israel, ingatan din po, Ama, at ilayo sa mga gawa ng kaaway. Ikaw po, Ama, maging sanggalang nila in the name of the Lord Jesus Masiya. At ito aming hinihingi. Praise Adonai. Hanggang dito na lamang at lahat ng mga sumampalataya sa ating mga Adonai, tatanggapin ninyo ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpapalang physical, material, financial, tigit sa lahat spiritual. Hanggang sa muli, mahal namin kayo, ngunit higit mahal tayo ng ating Adonai Elohim in the name of the Lord Jesus Masiya. Praise Adonai. Hallelujah. Hanggang sa muli, we love you. Hallelujah. Verse 21 up to 7:89 na kung diyo'y ating basahin sa kanilang wika, ito yung pinamagatang nasto. Diba? Praise Adonai. At sa kanilang patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Adonai is ito ay kinalulugdan ng ating mga Adonai na ipinapa-alaala niya ang mga naganap o kaganapan sa mga Israelita habang sila ay naglalakbay patungo doon sa lupain ng Kanaan, ay sila ay binibigyan ng mga kautusan at mga palatuntunan na dapat din nating malaman na bagamat hindi applicable sa atin ang ibang mga utos na palatuntunan sa kanila is napakahalaga yan, mga minamahal na ating pag-aralan upang ating makilala ang ating Adonai, kung ano ang character o ano ang attributes ng ating mga Adonai, sapagkat sa pag-aaral mo ng Torah ay doon mo makikita kung gaano ka-stricto, gaano ang ating mahal na Adonai is eksakto ang nais niya. Walang pasang-awa na inaakala ng iba. At nang dahil sa sinasabi ng mercy and grace or grace and mercy ng ating mga Adonai, akala ng iba tuloy is hindi na perfecto o eksakto ang ating mahal na Adonai sa kanyang nais na mangyari. Diba? Sabi niya, ang kanyang salita, sabi nga, hindi daw ito babalik ng walang kaukulang kapag ito yung nilabas sa kanyang bibig, babalik ito na mayroong dalang kagalakan o kasiyahan sa ating mahal na Adonai. Ibig sabihin, hindi pwedeng baliwalain. No? Kaya eksakto ang nais ng mahal na Adonai. Kapag sinabi niya, yun din ang gagawin. Gaya ng paggawa ng tabernakulo. Lahat ng sukat, siya ang nagbigay. Sinunod nila Moises. Nagawa ng tabernakulo. Nagawa ng altar, noong gumawa ng minura, ng tipa, lahat ng mga kasangkapan. Mahal na rin na nagbigay ng sukat. At eksakto. Hindi pwedeng pasang-awa. Ipinakita nga kay Moises kung paano ipinakita sa kanya doon sa mundo at nasa langit yung mga ipinakita sa kanya. Ito'y ginawa ng mga manggagawang Israelita na inatasan ni Moises. Kaya bago pag-usapan yung mga bagay na yan, mayroong sinabi dito sa Torah, sa araw na ito yung naso, which is sa wikang English is state, sabi nga. No? So bago natin basahin yan, hindi mo natin ang basbas ng ating mahal na Adonai. Praise Adonai. Ulat nila namin doon ay nabino, maraming salamat naman. Muli sa araw na ito, kami ay babasa ng inyong banal na salita dito sa Quran. At paspasawa po, Ama, ang mga bagay ito
at magbigay sa amin ng kabunguan, kaalaman, wisdom, knowledge, understanding, pagkaroon sa amin na aming maiwasan ang mga dapat iwasan at sundin naman ang dapat susundin. In the name of the Lord Jesus Christ. Blessed Adonai, who is blessed, blessed Adonai, who is blessed forever. Barukat Adonai, Elohim, hindi ko lang masaya magandang Lord, amin, binatanan ng ito. Blessed Adonai, Elohim, King of the universe, who Jesus from all the people, and give to us His throne. Barukat Adonai, Lord, din hapunan. Blessed Adonai, giver of the Torah. Praise Adonai. At ang parasya na sa araw nito is chapter 4, verse 21, hanggang 7:89. At babasahin ko lamang yung iba. At sabi nga dito sa kapahayagan ng mga Israelitas, no? Sabi nga, sabi nga dito, our Torah portion for the coming week, which is Nashor, sabi niya, includes the cornerstone blessing that Aaron and his sons were instructed to declare over the people of Israel. Yan. Kaya Aaron ay sa mga anak niya, sila yung instructed, inutusan, no? Na maging sa buong Israel, no? The Adonai bless you and keep you. The Adonai shine His face upon you. Yung blessing, blessing. His face upon you and be gracious to you. The Adonai lift up face upon you and give you peace. Praise Adonai. Notice that the Hebrew text of the blessing begins with three words. Is comprised of three parts, invokes the divine name three times, and is therefore appropriate called the three-in-one blessing. And notice also that the words are spoken in the grammatical singular rather than plural, because they are meant to have personal application, not to be general benediction over a crowd of people. Praise Adonai. The Adonai sabi dito, lift up His face upon you. Praise Adonai. Kaya nga, dito mga minamahal ko, ang blessing is napakahalaga. Dito yung ating binabanggit every time na tayo ay magtatapos ng mga nagawain sapagkat ang blessing ng Adonai is napakahalaga na matanggap na bawat isa. Diba? Praise Adonai. So, dito kung ating babasahin yung chapter 4 mula dun sa 21, sinasabi na sabi dito, take census of the descendants of Gershon, the clan, also by clans and families, and count all those between 30 and 50 years old, and who will enter the courts according to that work of serving in the tent meeting. And we are to carry the curtain of the tabernacle. Praise Adonai. So dito itinat natin yung mga kanilang mga trabaho, mga bagay-bagay na kailangan gawin nila, bawat lahi o lipi mula kay Gershon. Diba? Praise Adonai. Kay Aaron sa kanyang mga anak, sabi nga, Aaron and his sons are to supervise all the works of the Gershon clan in transporting loads and serving, and to assign them who is to carry what. This is how the Gershon families are to serve that kind of meeting. And we are to be under the direction of Ithamar, the son of Aaron. Praise the Lord. Kaya walang kalituhan sa kanilang mga gawain sapagkat meron alaga sa bawat sa kanila. Ito sa chapter 5, sabi nga,
order the people of Israel to expel from the camp everyone with charaan. Ito yung patungkol naman sa may mga hitong, no? Everyone with a discharge and whosoever is unclean became because of touching the corpse, both male and female, you must expel but them outside the camp so that they won't defile their camp where I live among you. And the people of Israel did this and put them outside the camp. And the people of Israel did what Adonai had said to Moses. So, ito mga minamahal, so may mga sakit na nakakahawa talaga pinapa-iwalay sila maski nasa libid pa sila ng mga Levites. Nakahiwalay sila. Hindi sila pinapahalo sa mga lingkod sa tabernakulo. Diba? Praise the Lord. About contribution, sabi dito, every contribution which the people of Israel consecrate and present to the Kohen will belong to him. Anything an individual consecrates will be his own and allocate among the Kohanim. But what a person gives to the Kohen will belong to him. And Adonai said to Moses, to the people of Israel, if man's wife goes astray and is unfaithful to him, that is, if another man goes to bed with her without her husband's knowledge, so that she becomes impure secretly, and there is no witness against her, and she was not caught in the act, then if the spirit of jealousy come over him, and he is jealous of his wife, and he has become impure, or for that matter, if the spirit of jealousy comes over him, and he is jealous of his wife, and she has not become impure, he is to bring his wife to the priest of him, along with the offering for the 2 quarts of barley flour, or with he has not poured olive oil or frankincense, because it is a grain offering for jealousy. So mayroong mga patutunan para doon sa mga babae na kumakaliwa sa kanilang mga asawa. Kahit na hindi pa sila nakikita, dadalhin sila sa mga sacerdote at dito malalaman kung ito'y totoo o hindi sapagkat mayroong sumpa at saka pagpapala. Kung ito talaga ay kumakaliwa, masusumpa siya. Pero kung hindi, mapapatawad naman siya. Hindi siya tatablan ng sumpa. Di ba? Praise the Lord. At dito sa chapter 6, meron din, in the people of Israel, sabi ng mga Elohim, when either a man or a woman makes a special kind of vow, and the vow must share consecrating himself to Adonai, he is to abstain from wine and other intoxicating liquor. He is not to drink vinegar from either source. He is not drink grape juice, and he is not to eat grapes or raisins as long as he remains Masir. He is to eat nothing derived from the grapevine, even the grapes skin of the seed or the seed. So ito yung mga tinawag ng mga Nazarites. So yung mga nata na magiging ko sa mga yugin na ikaw ay hindi ko magtatrabaho ng iba kundi yung paglilingkod sa mga Elohim ang gagawin mo. Ikaw ay tatawagin Nazarites. Ayan yung mga hindi nagpaputol ng buhok, ganda ng mga balbas, lahat ng mga balahin sa kanilang katawan is walang gagalawin sapagkat sila ay nasa rights na tinatawag, no? At pagdating ng mga panahon na matapos yung kanilang panata, pinanata sila na for 2 years or 3 years, doon naman sila kakalmuhin lahat ng mga balahin sa katawan, aahipin. Yun ang tanda na sila ay naging
namanata sa paglilingkod sa mga natin. At nangyari yan kay Apostol Pablo. Diba? Praise the Lord. Yan yung batas, law for the Nazarites. When his period of consecration is over, he is to be brought to the entrance of the tent meeting where he will present his offering to Adonai. So, mayroong offering siya sa Adonai, 1 male lamb, and its first year without defect as burnt offering, and 1 female lamb in its first year without defect as a sin offering. Praise Adonai. So, ito mga panatuntunan, mga kapatid, para sa mga namamanata na paglilingkod sa mga lalaki. No? Praise Adonai na mag-mission sila. Di ba? Praise Adonai. O para siya 35 at saka dito mga minamahal na maraming mga panatuntunan na binigyan ng mga Adonai gaya ito sa chapter 6 verse 22 na sinasabi nga, "Speak to Aaron and his son and tell them that this is how you are to bless the people of Israel." Yan yung blessing. Ibarika Adonai Merika, Yael Adonai Parabilika Bimilika, Is Adonai Parabilika Diyos yung relasyon. Adonai bless you and keep you, and the Adonai make his face shine upon you and be gracious to you, and show you his favor, sabi niya. Yes, Adonai, panabilika, wish yasin ni Pasawong. And the Adonai lift up his face toward you and give you peace. Yun ang nais na mga tayo. Tayo bigyan ng kapayapaan sa kanyang basbas. Diba, praise Adonai? So, dito sa chapter 7 naman, dito yung when Moshe finished putting up the tabernacle, he anointed and consecrated it, all its furnishings, and the altar with its utensils. After anointing and consecrating them, the leaders of Israel, who were heads of the father's clan, made an offering, and they were the tribal leaders in charge of those counted in the census, and they brought their offering before the Adonai. Praise Adonai. So lahat ng tribes ay nagbigay ng kanilang offering ng mga buo at mga tapos yung tabernacle na pinagawa ng mga Adonai. No? Praise Adonai. Hindi natin basahin natin ito yung mga tribes na nagbigay kasi pari-parihang dala nila na gift o alay sa ating mahal na Adonai. No? Kaya po sinabi nga, i-give, sabi nga dito, Moshe took the wagons and oxen and give them to the Leviim. He gave to wagons and 4 oxen to the descendants of Gershon, and keeping with the needs of the duties, and for wagons and 8 oxen he gave to the descendants of Merari, and keeping with the needs of the duties, and directed by Itamar, the son of Aaron, the Kohen, but to the descendants of Kohat he gave none. Because, praise the Lord, hallelujah. Naglubat na yung ating ano. So ito mga minamahal ko, yung mga bagay na binigay ng mga ito yung mga alay o handog ng mga bawat lipi doon sa 12 lipi ng Israel. Praise the Lord. Yung una, sabi nga, on the first day, Naason, the son of Imran, from the tribe of Yehuda, presented his offering on the first day. On the second day, the son of Joan, leader of Issachar, presented his offering. On the third day, Eliab, the son of Elon, leaders of Zebulun, presented his offering, and he offered so and so.
And on the fourth day, Eliatzor, the son of Shideor. On the fifth day was Samuel, the son of Churishadai. And on the sixth day was Eliasaph, the son of the old leader of the descendants of God. And on the seventh day, Elisama, the son of Amihud. On the eighth day, Gamaliel, the son of Pedasur. And on the ninth day, Abidan, the son of Gideon. And on the ninth day, and on the 10th day, was Achiser, the son of Amishadai. And on the 11th day, Pagiel, the son of Okran. And on the 12th day, Akira, the son of Iman. And they offered one silver. Lahat yan, nag-offer sila ng silver, magiging 130 shekels. Silver basin, 70 shekels. Full of flour, mixed with olive oil. And one gold pan of 10 shekels. Full of incense. And one young bull, one ram, one male lamb in its first year as burnt offering, and one male goat as an offering, and for the sacrifice of peace offering, 2 oxen, 5 rams, 5 males goats, and 5 males lamb in the first year. This was the offering. This was the offering of the tribe of Akira. So lahat sila, pari-pari po yung kanilang mga offering na yan, yung 12 tribes, no? So, dito sabi nga, Moshe went into the tent of meeting in order to speak with Adonai, and he heard the voice speaking to him from above, and the ark covered on the ark of the vision. From the above, the ark covered on the ark for the testimony from between the two cherubim, and he spoke from him. Praise Adonai. So yan mga pinapanood ko ang Naging kasaysayan sa pagka-alay ng 12 o paghahandog ng 12 lipi after na mabuo yung tabernakulo. Kaya lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa ating mga kapurihan. Napakahalaga mga pinapahal, yung pagbibigay ng offering. Pagkatanda natin dyan, nalulugod ang ating mga Adonai sa ating mga offering. Praise Adonai kung paano kinarugdan ni Adonai Luhit. si Abel, nang siya ay mag-alay ng mga bagay na inialay niya, at hindi naman kinarugdan ang alay ni Cain, dahil nga ang kanyang alay is kumbaga wala sa kaayusan, no? Praise the Lord. Kaya dito itinuturo ng banal na kasulatan kung gaano kahalaga yung ating mga alay sa ating mga praise the Lord. So ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, tanging sa kanya lamang. Praise Adonai. At sa ating pagkatapos, ating awitan muna ang ating mga Adonai. Lahat ng inyong kahilingan, lahat ng inyong mga manalangin sa ating mga Adonai, alam natin na nakarating na sa pandinig ng ating mga Adonai. Praise Adonai. Awitan natin muli ang ating Adonai sa pamamagitan nitong nasa page 12. Ang ating mga Adonai ay wala tayong magagawa sa ating buhay. Kailangan lagi tayong nakasandig sa ating mahal na Adonai. Praise Adonai. Praise Adonai. Hallelujah. Salamat kami mga ay walang hanggan na patuloy na hindi namin naman mapaingatan nyo. Bawat isa sa amin hanggang sa muli mong pagbabalik naman. Kaya hihingi sa pangalan ng Adonai Yeshua Mashiach. Praise Adonai. At patuloy na panghawakan po kami, Ama.
Ang gabayan po kami, pagpalain sa matulog sa ating sa lahat. At basbasan ninyo ang bawat sasabi in the name of Adonai Yesu Mashiach. Ye, balik ka, Adonai Besperika, Ye, Adonai Panabili ka, Bibunika, Yes, Adonai Panabili ka, Yasun Mika Shalom. The Adonai bless you, the Adonai make space and upon you, be gracious to you, the Adonai lift up His countenance upon you and give you peace. Kumain tayo magpapayapaan at mag-ilaw sa sanlibutan ito in the name of Adonai. At magsabi Baruch Hashem Adonai. Hashem Adonai. Praise Adonai. At ang mundo na naman. At makanam kayo mga kapatid. Higit mahal tayo ng ating Adonai. Praise Adonai. Hanggang sa muli. Praise Adonai. Praise Adonai.